mga kababayan ko. Bali, ang pag-uusapan natin ngayon yung about kay Charlie Atong Ang. Okay? Ito medyo nakakagimbal lang yung pangyayari ito. From na respetadong negosyante, marami naman din siyang business. Even na hawak niya yung waiting sa kanyang gambling, siyempre, kahit paano namuhunan din siya doon. Di ba? Ang matindi dito, siya na ang most wanted ngayon. Yun yung nakakagulat ngayon, di ba? Isipin mo, from a businessman, na-convert siya into most wanted. Kasi dahil dun sa nangyaring for the past 5 years, di ba? Halos kalahating dekada na yung about dun sa mga benteng sabongeros na nawawala. Ang iba naman ay natagpuan dun sa Taal Lake, ganong katindi. Syempre taga Lipa, Batangas. Pero meron din siyang bahay dito sa may Mandaluyong. Kung panonoorin natin yung yung video nang binigyan siya ng warrant of arrest para i-search warrant din yung bahay niya. Yun yung matindi. Kasi wala talaga siya doon. Ngayon pinagpipilitan ng kampo ni Atong Ang na hindi po pwede yung ginagawa nila. Kaso nga lang, ayan na di ba? I-release na yung yung warrant Tapos binigyan din sila ng pagkakataon na yung mismong mag-search warrant ay meron body cam para dun sa kahit isang body cam lang para at least kumbaga madodocument yung gagawin nilang paghuli kay Atong Ang. Kaso nga lang, wala si Atong Ang doon. Tapos sa kampo nila, sinasabihan ng attorney nila na wag mo daw siyang magpahuli, na which is mali, di ba? Dapat kung on the process ang kaso, harapin mo yung kaso, di ba? Magpa-detain ka. Kaso nangyari, ganito nga, nagtatago siya, pero ang impormasyon na nakalap ay wala pa siya dun sa ibang bansa. Kasi kahit lumipad siya sa ibang bansa, baka matulad lang din siya kay Alice Guo, di ba? Ganun katindi ang koneksyon ng ating presidente ngayon. Kasi kahit na nasa ibang bansa ka na, kaya nilang ipahanap ka. Lalo na tulad niya, most wanted na siya ngayon, di ba? Hindi naman pipitsugin niya si Atong Ang di ba? Kumbaga malaking tao talaga yan. Dito pa lang sa totoo lang, dito sa Pilipinas talaga, nire-respeto na talaga yan. Pero at this time, wala. Na siya, nakalista na siya sa most wanted. At ang matindi nun, kung ikaw talagang gusto mong biglang yumaman, ituro mo kung nasaan si Atong Ang, di ba? Biglang yaman ka. Ang laki ng reward, 10 million, di ba? Kung ikaw lang na gusto mong magkaroon ng pagkakataon sa buhay, pwede ituro mo lang. Pero syempre, hindi na basta-basta ganun yan. Diba? Syempre, Atong Ang, alam niya kung ano yung dapat niyang gawin. Sa may mga bodyguard yan. Hindi nga natin alam, armado yan. Lahat ng mga kalibre ng baril na meron siya, lisensyado naman yan Yun yung nasa balita, lisensyado siya. Ang ginawa nila, kinancel na nila lahat ng lisensya. Kaya ngayon talagang declared na unlicensed lahat nung kanilang mga firearms. Kaya nga ito ang matindi na ginagawa ngayon ng gobyerno kasi matindi ang ginagawa nilang paghahanap, di ba? Yung pag-iimbestiga sa kaso. Isipin mo, sa totoo lang, 5 years ang nakalipas bago siya natukoy na siya ang mastermind. Isipin mo sa haba ng panahon, in the long run, di ba? Sobrang sakit sa yun, sa mga pamilyang namatayan, di ba? Marami namang nakalista kung sino-sino yung mga kasabwat. Siguro sa haba ng listahan, may mga pulis pang araw ron. Kung mapapanood nyo sa balita, di ba? Mag-i-slide din tayo ng ilang kahit papano clips from the reporters or sa mga sa mga sikat na mga media.
Play lang tayo ng video clips para at least masubaybayan natin yung ibinabalita. Matapos ang paghalughog sa mga property na konektado si Charlie Atong Ang sa Pasig, Mandaluyong, Laguna at Batangas, bigo pa rin ang mga otoridad na matagpuan ang negosyante. Ayon sa PNP-CIDG, si Ang na lang ang natitirang wanted sa lahat ng mga akusadong pinaaresto ng Lipa Regional Trial Court Branch 13 at Santa Cruz Laguna Regional Trial Court Branch 26 kaugnay sa mga kaso ng missing sa Bungeros. Pero batay sa intelligence report na nasagap ng National Bureau of Investigation o NBI, nasa Luzon ang mga lugar na huling pinuntahan ni Ang nitong mga nakaraang araw. What I can say right now is yung mga immediate locations na pinuntahan in the recent days dito lang po sa Luzon. Also, we do not discount the possibility na baka nandito rin po sa Visayas o sa Mindanao. Kaya po, tinawag ng ating mga regional directors nationwide. Sabi ng NBI, malaki ang posibilidad na nasa bansa pa si Ang, pero patuloy silang nakikipag-ugnayan sa iba't ibang units at ahensya ng pamahalaan para mabantayan ang posibilidad ng backdoor o iligal na paglabas ng bansa. Pero ngayon, dahil meron ng warrant of arrest, it may be an entirely different scenario. Malamang palipat-lipat at paiba-ibang sasakyan na ginagamit. Minomonitor din ng PNP-CIDG ang mga taong malalapit kay Ang. Yung mga properties pa rin niya ang tinitingnan natin. Tinitingnan din natin kung saan yung mga pamilya niya, tsaka yung mga informations na pumapasok sa atin. We are validating if kung may mga indicators nga na nandun siya. Kaya mahalaga raw ang mga makukuha nilang tip mula sa sinetop na hotline para sa nationwide manhunt kay Ang. Nagbabala rin ng PNP-CIDG sa mga may balak manloko sa hotline. We will treat every information as confidential. Mapapangalagaan ang kaligtasan ng kung sino man na magbibigay ng informasyon regarding kay Atong Ang. At ulitin ko, napakalaking tulong po ito sa kapulisan para mahanap si Atong Ang. Sana naman po yung credible, no? Huwag naman po yung prank, huwag naman po yung kalokohan lang. May kaso kayong kakaharapin. Sabi ng whistleblower na si Dondon Patidongan na matagal na nagtrabaho para kay Ang, base sa pagkakakilala niya sa negosyante ay hindi raw talaga siya susuko. Kung hindi raw lalabas ng bansa si Ang ay magtatago siya sa mga exclusive subdivision. Hindi lang ordinaryo si Mr. Atong Ang, international po itong kanyang grupo. Sa tingin ko, katulad ng sinabi ko na ginawa niya kaya dati, parang ginawa niya rin sa sarili na siguro nasa ibang bansa na siya. Nauna nang sinabi ng lead counsel ni Ang na inabisuhan niya ang kliyente na huwag sumuko sa mga otoridad habang ginagawa pa nila ang lahat ng legal na hakbang. Tinawag ito ng Justice Department na maling payo at posibleng kriminal. Ayun naman, kitang-kita sa video, mga pangyayari na ginaganapan naman. At katuwang natin ang PNP sa pagtugis diyan kay Charlie Atong Ang na sa tagal-tagal hindi ko Charlie pala pangalan niya, no? Tapos nag-research pa ako. Doon ko talaga, hinahanap ko talaga yung pangalan niya, yung buong pangalan niya. Actually, hindi lang Atong Ang, may parang may si pa nga eh, di ba? Well, iyan ko na lang, iyan na natin dyan sa screen. Yan, yung buong pangalan niya. Yes. Yun na nga. Unting-unting binibigyan ng katarungan ng administrasyon ang mga nangyayari sa ngayon. Hindi lang ito para lang dun sa nangyari kay sa mga Sabongeros. Nakikita ko tuloy-tuloy din talaga ang mga alam niyo yun, di ba? Yung mga problema ng bansa, yung mga issue ng bansa na matagal na natin kinakarap. Actually, yung flood control ngayon lang talaga na-expose yan pero matagal na yan. Kaya nga laging bahadya sa ibang lugar dyan sa Metro Manila. Tulad ng Malabon, Nabotas. Kasi yung flood control, matagal na pala yan. Kaya nga yung pinangako ng Pangulong Bongbong Marcos Jr., ang sabi niya, hindi na po pwede yung tutulog-tulog yung mga nakaupo dyan, di ba? Kumbaga, natin ibigay ang serbisyo sa tao. Yun yung sinabi niya sa Bagong Pilipinas. Kung talagang taga-subaybay kayo at sumusuporta kayo sa ngayong administrasyon, mapapanood niyo yun, di ba? Yun yung kagandahan, ipinush through mismo ng Pangulong Bongbong Marcos Jr.
Kaya yung yung mga naririnig nyo, lagyan nyo mag-fact check kayo. Huwag kayong mag-komento kayo bigla. Actually, isa ako sa mga nagko-komento basta-basta. Pero dahil nga, inaral ko na rin. Diba? Hindi tayo pwede bastang mag-komento lang. Lalo na sa social media. Diba? Iniiwasan na natin yung mga bagay na, alam mo yun, na kung pwedeng, although hindi naman tayo papansin hindi naman tayo papansinin ng pangulo or nung sino man nang binibigyan natin ng komentong tao or yung baka nakaupo. Halimbawa, hindi na ako naniniwala niya sa mga nakaupo sa gobyerno kasi mga kurakot lahat yan, di ba? Inalis ko na yun sa utak ko kasi nakikita ko kasi ngayon yung progreso na tuloy-tuloy yung proseso sa issue at nagkakaroon ng solusyon, di ba? Ito yung problema, ito yung solusyon. Tapos pag pinagsama yun, ayun na, instant na, wala na, di ba? Yun lang naman ang maganda lang, yun lang ang importante, di ba? May nangyayari kaysa sa wala talaga, or may nangyayari pero mas lalo nadadagdagan yung problema na tulad ng nangyari kay dating Pangulong Duterte. Maraming hindi naniniwala na hindi mapapakulong ni dating Senador Trillanes. Yun na nga, napakulong na. Ang dami nilang tinatawag, trililing, sundalong kanin, di ba? Asong aw-aw, di ba? Asong aw-aw, aso na aw-aw, di ba? Aso ng takol. Pero wala, yun na nga. Kumbaga, inano niya na talaga. Cut off lahat yan. Ito yung gagawin ko. Kaso. Hindi ako makipagsabayan sa asara nyo. Ito, kaso. ICC lang dyan na. Uhuli na. Ganun lang. Kasi yun na nga, nagtutulungan yan. Diba? Para at least dun sa good governance na tinatawag. Kaya, magpasalamat tayo dahil ngayon unti-unting nababago ang sistema ng mga nakaupo sa gobyerno. Lagi nyo tatandaan, ang gobyerno ay hindi kailanman mali. Hindi nagkamali yan. Kasi ang gobyerno, sistema yan. Di ba? Although, yung batas, di ba? Ang may mali dyan, yung mismong nakaupo sa gobyerno. Yun yung tandaan nyo. Diba? Huwag nyo sasabihin na mali ang gobyerno. Sabihin nyo, mali ang nakaupo sa gobyerno. Diba? Ngayon, ginagawa na ng paraan. Wala namang perfect na government.